Ito na tayo mga ka-farmers. Sisimulan na natin itanim yung ating coconut dwarf. Ayan, kahapon lang yan dumating. So 50 lang muna yung dinala natin. Mayroon pang 50 sa bahay. Dalawa yung ating kinuha na magtatanim. Yan na yung mga ka-farmers. Wow. Gamit nila pala. 50 piraso yan. Katigan variety. Diyan natin sa gitna yan itatanim. Ayan yung ating nyug na nilagyan natin ng dumi ng kalabaw. Makikita nyo naman, nandito pa rin nakatayo. Pati yung ating madre di agua. Okay? Hindi kinain ng kambing. So sa mga nagko-comment, itabi ko daw yung kalabaw, itabi ko yung kambing para mapatunayan na hindi talaga kinakain ng kalabaw at kambing. Nasa inyo lang mga ka-farmers kung maniniwala kayo at hindi. Dito mga ka-farmers, yung kapitbahay natin, dyan sa likod na yan, mayroon bahay dyan, marami silang kambing. At doon sa pag-akyat, mayroon silang kambing. Marami, iba't ibang may-ari. So nasa inyo yan kung maniniwala kayo. Pero para sa akin, effective mga ka-farmers. Hindi ko naman pwede dalhin dito ang kalabaw, kambing kasi hindi sa akin yan. Kaya binahagi ko lang yung video na yon para may pakita sa inyo at ma-share. Kasi nakita ko na halos walang video na ganun na organic na pag-apply na hindi tayo gagastos. Kasi marami ang taong namumroblema. Marami yung ka-farmers natin na namumroblema sa kambing. Lalo na kung sayo yung kambing, paano mo pre-prevent ang iyong mga tanim. Katulad itong nyug. Especially itong ating coconut dwarf kasi ginastusan talaga ito natin. Binili ko ito. Malayo pang lugar yung ating pinanggalingan ito. Kaya kailangan talaga mapangalagaan. Yan, sinusukat na. Ang advisable na range ng pagtatanim is nasa 10 by 7. Yun ang ating manakikita. Since medyo yung ating lugar medyo alanganin, gagawin kong 9 by 7. Adjust tayo ng 1 metro para makatipid tayo ng space. So ayun mga ka-farmers, sa mga nagsasabi na hindi totoo daw yung ayun, nandun yung kambing kung nakikita nyo, nandun o. Inano ko na yan, binato ko kasi galing yan dito. Yung kinakain naman nila is yung damo lang. Pero doble ingat na rin kasi baka kainin. Hindi lang ako masyadong kampante. So nakita nyo naman, 2 araw akong hindi na bumisita dito. But nandito pa rin yung ating mga tanim na nyog, walang bawas. At yung ating mga madre de agua hanggang doon walang bawas. So patunay yan na effective yung ating ginawa na pag-apply ng dumi ng kalabaw. Ito, nagtatanim kami ng coconut dwarf. Ayan, katigan variety. So 100 piraso hanggang doon. Ito na yung simula sa pagpapaganda sa ating farm na pangarap. Meron tayong dalawang hawak na coconut seedling. Ito yung normal, yung mga matataas, yung native. Tingnan nyo naman, napansin ko kasi nahalo. Kasi doon sa gilid ng bahay, mayroon doon nakalagay na siguro 7. Napansin ko, makinis. At mapapansin nyo, kita nyo naman, medyo kulubot at pabilog. Tingnan nyo, malaki yung pagkakaiba. Yung kanyang bunot, yung skin niya. Medyo scramble ito ng konti. Kaya napansin ko, sabi ko, huwag itanim. Yun muna yan. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kasi baka sa susunod magtaka tayo, ba't itong iba namunga na tapos ayan, nahalo, hindi mamunga. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, 50 yung ating dinala. Nandun na sila kuya, nagtatanim. Effective naman yung ating alternative na in-apply na dumi ng kalabaw para hindi kainin yung ating mga nyug. Kasi malayong lugar pa ito mga ka-farmers. In-order ko ito online. Ganda mga ka-farmers oh. Na-imagine ko na yung ating farm. Paglaki niyan, after 3 years hanggang 5 years, malalaki yan. Yung maliliit na nyug, mamumunga na tapos sa ilalim free range ng ating mga alaga.
So sa mga OFW dyan na nangangarap na magkaroon ng farm, mas maganda habang ikaw ay nasa abroad pa, gawin mo na mga ka-farmers. Pagplanuhan mo para pag uwi mo sa Pilipinas, meron kang makikita sa iyong pinagpaguran. Mahirap kasi yung uuwi ka tapos magsisimula ka pa lang sa pagtatanim, napakalaking proseso pa yon. Kung mayroon kayong aasahan sa Pilipinas, nandiyan yung kapatid mo, tatay, huwag kayong matakot mag-invest sa farm. Kasi kung palagi kayong takot, walang mangyayari mga ka-farmers. Ako mga ka-farmers, kahit napakarami ng dito, baka, kalabaw, kambing, especially yung kambing kasi walang tali, hindi nakakulong, nakapaston lang, ay hindi po ako natatakot magtanim kasi kung palagi tayong takot, wala tayong future dyan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng problema sa farming, mayroon solusyon. Mga ka-farmers, sinabutan tayo ng ulan. Pero sabi nila kuya, mas maganda na lang ito kaysa sa mainit. Mas maganda daw magtanim pag maulan. Nandun sila sa dulo. Ang kanilang bayad na hiningi, sila ang aking pinagpresyo kung magkano yung bayad sa pagtatanim. Hindi po arawan mga ka-farmers. Si kuya, sabi ni Kuya GR, sabi ko sa kanya kanina ng umaga, magkano? Sabi niya, 10 piso bawat isang puno. Pero sabi ko sa kanya, okay sige, agree ako dyan. But gawin yung maayos, papasobrahan kita sa bayad, sabi ko. Marunong man tayong umintindi sa ganitong trabaho. Panalo na yung mga ka-farmers, kaysa naman sa arawan. Kasi pag arawan, lalo na pag mainit, mahina. Hindi katulad dito, per puno yung pagtatanim. So bibilisan nila yung pagtatanim para makarami sila. Pero yung 10, alam kong mura yun. Mamaya pag nagbayaran tayo, siyempre dadagdagan natin yung bayad. Yung sa tingin natin sakto sa kanilang pagtrabaho mga ka-farmers. Tinulungan ko sila kaninang mag-layout. Ngayon naka-layout na. Ako naman ay mag-a-apply ako ng dumi ng kambing. Kahit umuulan mag-a-apply ako. Ilalagay ko lang sa ilalim. Baka kainin. Yan ang pinangangambahan ko. Especially itong ating coconut dwarf. So mahirap mga ka-farmers. Ako maglalagay ako ng dumi ng kambing. Lalagay ko lang sa ilalim para kahit lumakas yung ulan, hindi siya kakainin ng kambing. Yun ang aking project ngayon habang sila kuya ay nagtatanim. Kailangan natin lagyan mga ka-farmers bago natin iwan. Huwag po natin iiwan yung ating mga bagong pananim na niyog pag hindi natin in-applyan. Kasi yung mga kambing nandyan lang sa tabi, baka sumalakay, ubusin to. Sa mga nagtatanong naman, yung gulay ba daw pwede bang applyan ng dumi ng kalabaw? Para sa akin mga ka-farmers, basta't mga namumunga, especially pag mga maliliit pa lamang, tulad ng sitaw, kalabasa, yung mga namumunga, pwede yung lagyan mga ka-farmers. Pero yung pitsay at saka yung kangkong, huwag yung lalagyan mga ka-farmers. Kasi alam nyo naman na yung dahon, yun ang kinakain ng ating mga consumer. So, mas maganda, bakurin nyo na lang. At kung mas maganda yung may-ari ng kambing or kayo, kailangan lagyan ng kulungan or wag ipastol. Yun ang aking observation mga ka-farmers. Lahat na namumunga pwedeng lagyan mga ka-farmers para hindi kainin ng kambing. Pero kung mayroon tayo mga ka-farmers na makakapag-comment, makakapag-share ng kanilang idea, maaari kayo mag-comment sa aking video para ma-share natin sa ating kapwa ka-farmers na ganun ang problema. Yung kinakain yung kanilang mga pananim ng kambing, kalabaw, baka. So kung mayroon kayong ibang paraan, mayroon kayong ibang ma-share, malaking tulong po yan para sa ating kapwa ka-farmers. Lagi nyo lalagyan sa ilalim mga ka-farmers. Especially pag tag-ulan, pag bare months, kailangan lalagyan nyo sa ilalim. Kasi umulan man ng malakas, nandyan pa rin yung aroma ng dumi ng kalabaw. Kasi once na nandyan ang aroma ng dumi ng kalabaw, hindi yan kakainin ng ating mga kambing, kalabaw, baka. Sa pagtatanim ng coconut dwarf, marami tayong video na nakikita na maraming mga pasakalye, marami yung mga style. Yung pagtatanim natin ay simple lang, yung parang normal lang na nyug, pakikiramdaman natin kung ano yung epekto.
Hindi ko naman sinasabing ako ay eksperto sa pagtatanim nito. Ako rin ay tumitingin sa mga ibang nag-vlog. Yung sa aking mga natututunan, binabahagi ko rin sa inyo para makatulong din sa mga iba nating ka-farmers na nagpaplanong magtanim ng ganito at magsimula sa kanilang farm. Pero sabi ng ating binilhan, pag may makita kayong ugat ganito, kailangan tanggalin. Yan daw ang mga advice ng PCA, yung mga expert sa pagtatanim nito. So sinusunod natin yan. Sabi nga niya, mas mainam daw na maglagay muna tayo ng abono, urea sa ilalim, tapos takpan ng kunting tuna, then ito ng nyug. Kaso medyo madalian yung ating pagtatanim, kailangan nang maitanim kasi marami pa ang trabaho. Ang ginawa natin is tinatanim na natin. Ang plano ko is bukas pa ako magpapatanim, pero sila Kuya JR sabi nila ngayon na. So green up ko na rin ang opportunity para mabilis natin maitanim, para hindi matambay doon sa gilid ng bahay. Ganyan lang kasimple yung pagtatanim. Pagkatapos nito, pagkalipas ng mga ilang araw, dyan na ako mag-a-apply ng abono. Para sa akin mga ka-farmers, yung nyug, hindi naman talaga kailangan ng kargadong abono. Mas maganda na palaging malinis ang puno ng nyug. Yun talaga yung mas makabubuti sa ating nyug. Nakakapagod ka farmers, pero sa aking experience, sa aking trabaho, sa mga hindi pa nakakaalam, ako po ay isang expert sa flower arrangement, from weeding, lahat ng arrangement sa bulaklak. Yun po yung expertise ko. So since lumaki ako sa farm, lumaki ako sa probinsya, yun talaga yung nasa puso ko na gawin ko. Bumili ako ng maliit na lupa. Hindi naman masyadong maliit kasi ito ay 8,000 square meter. So pumapatak na 2,000 square meter na lang, 1 hektarya na ito mga ka-farmers. Pero sabi ni Papa, yung mga tabi na yan pwedeng bilhin natin or ipaprenda. Pero para sa akin mga ka-farmers, tama na muna ito. Hindi ko kailangan ng napakalawak na lupa. Ang gusto ko lang, saktong lupa lang at kaya natin alagaan at kaya nating taniman. Kasi kung napakalawak yung lupa natin at hindi natin mapangalagaan, useless din. So sunod, kung meron tayong malaking extra at kulang tayo sa space, madali lang. Madali lang yan mga ka-farmers. Yun yung nasa puso ko mga ka-farmers, ang maging isang farmers. Madyanin mo mga ka-farmers, nakakapagod dito. Pero yung isipan ko ay nare-relax sa ganitong trabaho at sa ganitong klima na aking nakikita. Hindi katulad ng aking trabaho, malaki ang sahod, pero stress. Grabe, talagang bakbakan araw-araw. Pero, ayon, kailangan pa natin kumita. Hanggat maaari, wag muna tayong mag-resign sa ating trabaho. Pag maging okay na itong ating farm at meron tayong saktong pundo, dyan na ako bibitaw sa aking trabaho. Sinasabi ko sa inyo, kahit gaano kalaki yung aking sahod, iiwan ko yan. Hindi ko iiwan yung pagiging isang farmer. Yun ang aking nasa puso. Kasi sabi ko nga sa misis ko, kung mayroon lang kaming saktong pera ngayon, bala kung hindi na ako bumalik. Pero yun nga, medyo alanganin pa. Ang ginawa ko muna is magpatanim na magpatanim para pagbalik ko dito mga ilang buwan lang, talagang ayos na. Manok tala ang kailangan, kambing, meron tayong baka, mas maganda, native na baboy, magkatayo tayo ng lechonan soon. So yun lang ating mga plano dito. Kung makikita nyo, malaki yung space. Ayan, hanggang doon. Napakalaki ng pagitan. Pero pag dating to ng 2 years, 3 years, siguradong ang kanilang mga dahon ay mag-aabot na yan. So sa ilalim,
Pwede tayo magtayo ng tambayan. Dito yung ating mga anak tatakbo-takbo. Na-imagine ko na yung ating munting farm. Kahit yung mabuhay lang is 70 piraso, hindi naman sinasabing lahat yan mabubuhay. Accept ko na yan na hindi lahat mabubuhay. Kasi sa farming mga ka-farmers, hindi talaga yan perfect. Maraming mga pagsubok yan. Sa mga nagsasabi na itabi daw yung kambing kalabaw, kung talaga bang hindi kinakain, ito yung patunay mga ka-farmers. Hindi ko kailangan itabi kasi hindi sa akin yan. Nasaan na yun? Nandoon mga ka-farmers, ang dami yan. Ayan, nandito. Ayan, ayan yung mga kalabaw. Ayan yung mga kambing. Marami yan. Oh, marami. Marami yan dito. Kikita nyo, marami yan. Pag walang tao dito, ay pumapasok yan. Okay. Tingnan mo yung saging nila, kinakain. Pero yung mga saging ko hindi kinakain at yung aking mga nyog ay hindi kinakain dahil inaplayan ko ng tae ng kalabaw. Patunay yan na effective yung ating ginawa. Kasi kahit sabihin mong mayroon tayong bakod, nakakalusot pa rin yung mga kambing dahil napakalaki ng mga butas niyan. Madali lang makalusot yung mga kambing dito. Kanina pagdating natin mayroong kambing dyan banda. Pero yung ating mga saging, yung ating mga talim na nyog ay hindi kinakain. Nandyan na lang sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Pero yung sa akin lang, ibinabahagi ko yung aking kaalaman, yung aking mga natututunan para din makatulong sa ating mga munting farmer. Hanggang dito na lang, mahaba-haba na yung ating kwentuhan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating ka-farmers idea. So hanggang sa muli, magandang araw, salute sa inyong lahat. Sa mga OFWs, sa mga viewers natin ng mga OFW, shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayo saan man kayo sulok ng mundo, saan man kayong bansa naroroon. God bless po sa inyo. Alam kong mahirap dyan. Mas mahirap kung hindi po tayo magsisimula kasi pagbalik natin sa Pilipinas, back to zero po tayo. Kaya advice ko sa inyo, habang kayo ay nasa abroad, mas mainam magpasimula kayo, sumugal kayo, kasi sa farming business, pag sumugal kayo 100%, mayroong babalik yan. So sabihin mo lang hindi 100% babalik yan, pero may babalik yan. So hanggang sa muli, paalam mga ka-farmers.